Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Baby ko, handa ka na ba? Nakangiting tanong ni Sian kay Selena. Marahang tumanggo si Selena. Yes, Daddy. Ready na po ako. Maghawak ang kamay nilang pumasok sa loob ng simbahan kung saan. Nandoon ang magkakasal sa kanila pati na si Nico. Silang apat lang ang nandoon. Kahit simpleng kasal lang ang mangyayari sa kanilang dalawa. Ngayon, napakasaya na ni Selena. Dahil sa araw na ito, iisa na silang dalawa ni Sian. Napag-aari na nila ang isa't isa. I love you, Mrs. Roberts. My wife. Ian. I love you too, Mr. Roberts. My husband. Tugon naman ni Selena. Marahang hinalikan ni Sian sa labi si Selena. Halik na tila nakalulunod. Dahil punong-puno ito ng pagmamahal. Wala nang mahihiling pa si Sian. Sa mga oras na iyon dahil para sa kanya, buo na siya. Kompleto na ang buhay niya dahil nasa kanya na si Selena. Ang babaeng mahal niya. Yawn. Congratulations, Sian. Sa wakas, hindi ka na maglalabas ng sama ng loob sa akin na nagseselos ka. Sambit ni Nico sabay tawa. Tumawa rin si Sian. Loko. Sa bagay, palagis ng sama ng loob ko sa iyo. Ito kasing si baby ko eh. Pinagseselos ako, wika. Ni Sian sabay belang kay Selena. Inirapan naman siya ni Selena. Aba malay ko ba na nagseselos ka? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin kaagad na gusto mo pala ako. Masyado ka rin kasing pabebe, natatawang sabi naman ni Selena. Dumiretso kaagad sila sa isang beach resort kung saan doon nila gaganapin ang kanilang honeymoon. Gusto kasing maligo ni Selena sa dagat. Ang balak pa naman kasi ni Sian ay sa ibang bansa nila. Gaganapin ang kanilang honeymoon pero hindi pa pwede dahil sa susunod na linggo pa ang graduation ni Selim. Nalang si Sian sa hiling ni Selena. Daddy, alis na tayo. Tanong ni Selena matapos niyang ayusin ang gamit nila ni Sian. Biglang tumunog ang cellphone ni Sian kaya naman hindi niya nasagot. Ang tanong ni Selena. Tumatawag pala ang kaibigan niyang si Nico. Hello. Nico. Bakit ka napatawag? Tanong niya mula sa kabilang linya. Sian. Itong restaurant mo dito malapit sa kumpanya niya, nanakawan. Pagkatapos ay kailangan mo munang puntahan ito, sambit ni Nico sabay. Hinggang malalim. Daddy. Anong mayroon? Bakit? Parang hindi ka okay. May problema ba? Baby. I'm sorry. Liz. Para puntahan ang restaurant ko na pinagnakawan at sinunog pa. Huwag. Kang mag-alala, babawi ako sa iyo, baby. Pangako. Sambit ni Sian. Sabay haplo sa pisngi ni Selena. May lungkot sa mga matang napatango si Selena. Hindi niya maiwasang. Pero naiintindihan naman niya kaya pinilit ngumiti ni Selena. Ayos lang po, Daddy. Marami pang araw na pwede tayong celebrate ng kasal natin. Sige na po, Daddy. Umalis ka na. Kailangan mong malaman kung ano na ba ang lagay ng mga empleyado mo. Sambit ni Selena sabay ngiti ng pilit. Ginawaran ng halik ni Sian sa labi si Selena. Salamat, baby ko. Sige na, baby. Aalis na ako. Kapag natapos kaagad ito, makakabalik din ako. Kaagad. Malungkot na pinagmasdan ni Selena si Sian hanggang sa mawala ito. Sa kanyang paningin. Hindi niya talaga maiwasang maging malungkot. Dahil sa mismong araw pa ng kasal nila nangyari iyon. Kaya naman, walang kagana-ganang iniligpit ni Selena ang mga inayos niyang gamit. At pagkatapos ay nahiga siya sa kanyang. Samantala, dumudugo na ang kamao ni Nike kasusuntok sa pader. Hindi niya matanggap na kasal na si Selena. Huli na nang malaman niya. Ito. Akala niya kasi ay kakain lang sa labas ang dalawa o magde-date. Dahil sinundan niya ang mga ito. Hanggang sa huli na niyang mapagtonto na ikinasal na pala ang dalawa at aalis pa para ganapin ang honeymoon nila. Nike, tama na please. Nagdudugo na ang kamay mo, nag-aalalang. Sabi ni Angela. Put 4 nanograms in 4 mo tumigil ka kung ayaw mong pasabugan ko yung ulo mo. T4 ng ina mo lumayo layo ka sa aking babae ka. Galit na sigaw ni Nike. Sa kanya. Nanginginig ang kalaman ni Angela na lumabas ng opisina ni Nike. Tila. Naging halimaw ito at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Kanina. Galit na galit ito nang malamang kasal na sina Selena at Sian. Malakas na sinampal ni Angela ang kanyang sarili. Napangiwi siya. Sa lakas ng pagkakasampal niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay muli. Matauhan ka na, Angela please lang. Huwag mo nang mahalin pa ang halimaw na iyon. Naiiyak niyang sabi sabay sa bunot sa kanyang sarili. Naupo siya sa isang tabi galit siya sa sarili niya. Dahil kahit na isa nang halimaw si Nike, mahal niya pa rin ito. At masasabi niyang isang katangahan ang pagmamahal niya para kay Nike. Masyado siyang nilalamon ng pagmamahal niya at sumusunod ang puso niya sa sinasabi ng kanyang isipan. I'm so sorry, Selena. Patawarin mo ako kung wala akong lakas ng loob. Nasabihin sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Umiiyak na bulong ni
Angela. Sa kabilang banato ni Nike ang isang bote ng alak sa pader kung saan nagkalat ang bubog nito. Put 4 nanograms ina mo, Sian. Galit na galit niyang sigaw. Nagulat naman si Vincent nang makita niya ang bubog na nagkalat sa sahig mula sa bote ng alak na ibinato ni Nike. At napansin niya rin ang sugat sa kamao nito. Boss, nagawa na po namin ang utos niyo. Ito po ang pera na nakuha namin sa restaurant ni Sian, sambit ni Vincent sabay lapag ng maraming pera sa table ni Nike. Alisin mo yan sa table ko. Paghatian niyo yan ng mga kasama mo. Sa inyo na yan. Wika niya sabay hinggang malalim. Tumikim si Vincent. Boss, huwag ka sanang magagalit sa akin pero gusto ko lang pong sabihin sa iyo na hindi ka dapat nagagalit na lang. Dito. Dapat boss ay umisip ka ng paraan para malibang kahabang kasama si Selena. Dahil wala na tayong magagawa pa, boss. Kasal na sila. Pero maaari mo namang baliwin si Sian nang makaganti ka naman sa kanya kahit papaano. Sabi ni Vincent sabay ngisi. Tumaas naman ang kilay ni Nike. Teka. Parang tama ka dyan. Oo. Tama. Kailangang may gawin ako para mabaliw ang lalaking yun kagaya ng nararamdaman ko ngayon. Halos mabaliw ako sa sakit ng dinulot niya sa akin. Talagang pinakasalan niya si Selena nang walang nakakaalam. Hayop siya. Masyado siyang patay gutom kay Selena. Kaya nga boss kailangan umisip ka ng paraan upang masolo mo si Selena. May naisip nga ako, boss eh. Ewan ko lang kung papayag ka. Nakangising sabi ni Vincent. Napatitig naman si Nike sa kanyang tauhan na si Vincent. At hindi niya mapigil ang mapangiti dahil alam niyang lahat ng plano ni Vincent ay ang kinalalabasan. Humanda ka sa aking puti ANGE na ka, nakuha mo man si Selena sa akin. Nang tuluyan pero babaliwin kita, Sian. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang ako ay nagdudusa dito. Hindi na mabuhay kayo ng mapayapa dahil patuloy kong sisirain at guguluhin. Samantala, halos wala nang natira pa sa mga gamit na nasunog sa restaurant na pagmamayari ni Sian. Mabilis na kumalat ang apoy dahil tinapunan pala ng gas ng mga taong nagnakaw sa kanyang restaurant. Ito. Kaya naman naging abo na ang restaurant na pinaghirapan niya. Kung saan nagbigay ito sa kanya ng malaking kita. TANGE na. Sa tingin ko hindi lang to basta pagnanakaw. Dahil talagang sinigurado ng taong gumawa nito na magiging abo sa isang iglap ang restaurant na pinaghirapan mo. Sa tingin ko ay may taong galit sa iyo na gumawa nito, sambit ni Nico habang nakatingin sa nasunog na restaurant ni Sian. Humingang malalim si Sian. Anong ibig mong sabihin? Wala akong kaaway, Nico. As in wala. Kilala mo naman ako, di ba? Kapag may taong gumawa sa akin ng masama, hindi ko na pinalalaki pa ang gulo sa pagitan namin. Hinahayaan ko na lang ito at kinakalimutan ang kasalanan niya sa akin. Kaya hindi ako nagkakaroon ng kaaway o taong may galit sa akin. Tumitig sa kanya si Nico. Oo alam naman. Pero ewan ko ba? Iba kasi. Ang pakiramdam ko na parang may mali. Kasi kung pera lang ang habol nang magnanakaw na yon, bakit kailangang sunugin pa nito ang restaurant mo? Bakit? Anong dahilan niya? Hindi ba pwedeng umalis na lang siya dahil nakuha naman niya ang kailangan niya? Ewan ko ba? Sian pero parang basta. Kailangan kong malaman kung bakit umabot sa ganito. Sabi Nico sabay hawak sa kanyang sentido. Basta. Mag-iingat ka na lang palagi, Sian. Iyon na lang ang palagi mong gawin. Dagdag pang sabi ni Nico. Humingang malalim naman si Sian at saka iniisip kung sino nga ba ang pwede niyang maging kaaway. Pinipilit niyang alalahanin ang mga taong naging kaaway niya noon. Pero wala siyang maalala dahil naging maayos din sila ng mga taong ito. At ang iba pa nga ay naging kaibigan niya. Kaya naman wala talaga siyang maisip na sospek sa pagsunog at pagnanakaw sa restaurant niya. Kung sino ka man na gumawa nito sa negosyo ko, humanda ka sa akin. Magbabayad ka. Dahil sa ginawa mong ito, may mga nadamay pang tao. Kaya hindi ako makapapayag na ganito na lang ang mangyayari. Nagising na lang ang si Selena nang marinig niya ang ingay sa kanyang cellphone. Ilang beses na palang tumatawag sa kanya si Nike at nasa labas ito ng kanilang bahay. Agad namang nagtungo doon si Selena at nagulat nang makita ang itsura ni Nike. May dugo sa ulo. Nito pati sa labi. Bumagsak sa kanya si Nike kaya naman napayakap si Selena sa kanya. Nike, anong nangyari sa iyo? Bakit may dugo ka? Nag-aalalang. Sabi ni Selena. May humahabol sa akin ng mga armadong lalaki. Hindi ko alam kung sino sila basta. Bigla na lang nila akong hinabol. Pinilit kung makatakas. Nanghihinang sabi ni Nike. Napakagatlabi si Selena. Okay sige halika na sa loob at gagamutin kita. Hindi pa man nakapapasok sa loob ng bahay ang dalawa nang may tatlong lalaki ang sumulpat sa kanilang harapan. Nagulat si Selena at hindi kaagad nakagalaw. Nanlalamig ang kanyang kalamnan dahil nakatutok ang hawak na baril ng lalaki sa ulo ni Selena. Sumama kayo sa amin kung ayaw niyong pasabugan ko ang ulo ninyo. Sabi ng lalaki na naka-face mask at sombrerong itim. Walang salitang lumabas sa bibig ni Selena. Kinuha ng mga lalaki si Nike at pagkatapos ay siya naman ang sinunod ng mga ito. Tila
Naging pipi si Selena hanggang sa napagtanto na lamang niya na nasa loob na pala siya ng van. Walang malay sa kanyang tabi ang dagwang. Si Nike habang si Selena naman ay umiiyak na. Binalot siya ng matinding takot at nagdarasal na sana ay walang mangyaring masama sa kanilang dalawa ni Nike. Sino kayo? Anong kailangan ninyo sa akin? Anong kailangan niyo sa amin ni Nike? Bakit niyo kami kinuha? Saan niyo kami dadalhin? Umiiyak na sabi ni Selena. Turnakim ang isang lalaki na nakaupo sa unahan. Wala kang karapatang magtanong pa kung sino kami. Itikon mo na lang ang bibig mo kung gusto mo pang mabuhay. Kung gusto mo pang hamaba ang buhay mo, huwag ka nang magtatanong pa. Kalmadong sabi ng lalaki. Tahimik na umiyak si Selena. Takot na siya. Napatingin siya kay Nike na wala pa ring malay sa kanyang tabi. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Basta, nagdarasal na lamang siya. Bigla niyang naisip si Sian. Hinihiling niya na sana ay ligtas ito. Pakiramdam ni Selena na ito na yata ang pinakamalas na araw para sa kanya kung saan katatapos lang nilang ikasal ni Sian, mayroon kaagad pagsubok sa kanilang buhay. Selena. Mahinang banggit ni Nike sa kanyang pangalan. Kasabay ng marahan nitong pagbangon. Hindi alam ni Selena kung nasaan na sila. Basta, malayo na ito sa kanilang bahay. Madilim ang daan at puro talahib ang dinadaanan nila. At sa mga oras na iyon, gusto nang himatayan ni Selena sa takot. Hinawakan siya sa kamay ni Nike at sa kanginitian siya nito. Huwag kang mag-alala, Selena. Nakakatakas tayo dito. Gagawa ako ng paraan. Pangako. Ililigtas kita, wika ni Nike sabay pahid ng luha ni Selena. 5 Boris. Magpahinga ka na muna, Nike. Alam kong nanghihina ka na. Please lang huwag ka nang magsalita pa dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Umiiyak na sambit ni Selena sabay punan sa dugo. Sa labi ni Nike. Ayos lang ako, Selena. Huwag mo akong intindihin. Basta. Pangako makakatakas tayo sa kanila. Napatango na lang si Selena sabay hawak ng mahigpit sa kamay ni Nike. Kahit papaano ay nabawasan ang takot na kanyang nararamdaman dahil sa sinabing iyon ni Nike. At nagkaroon siya ng pag-asang makakaligtas silang dalawa ni Nike. Dinala sila ng mga armadong lalaki sa isang malaking bahay kung saan nakatirik ito sa itaas ng bundok. Basta na lamang itinulak ng isang lalaki si Nike nang dalhin sila nito sa loob ng isang kwarto. Dito lang kayong dalawa. Subukan nyo lang na tumakas ay hindi kami magdadalawang isip na pasabugan ang utak nyo, wika ng isang lalaki bago tuluyang inilock ang kwarto. Maayos naman ang kwarto kung nasaan sila ngayon. Mayroon itong malaking kama, sariling banyo at saka malinis na paligid. Ayos ka lang ba, Nike? May masakit ba sa iyo? Saan banda? Nag-aalalang tanong ni Selena kay Nike. Ninitian siya ni Nike at saka agad na tumango. Sabi ko nga sa iyo, Selena. Huwag kang mag-alala. Huwag mo akong intindihin dahil ayos na ayos lang ako. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin muna ang mga gusto nila dahil ayokong mapahamak ka o ano pa man ang mangyari sa iyo. Naiiyak na tumango si Selena. Oo, Nike, sinusunod ko naman ang gusto nila. At saka natatakot din akong mamatay dahil hindi pa ako handa. At ayokong mamatay sa ganitong paraan. Alam ko naman yun, Selena. Kaya nga di ba gagawa ako ng paraan para makatakas tayo dito? Oo, sige. Naniniwala naman ako sa iyo, Nike, na makakatakas tayo dito. At alam ko naman na gagawin mo ang lahat para mailigtas ako. Pero kailangan mo munang magpahinga. Halika na, gagarmutin ko ang sugat mo, malumanay na sabi ni Selena. 5 Boris. Nilapitan ni Selena si Nike at saka pinunasan ang dugo nito sa mukha. Mayroong sugat sa ulo si Nike pati na rin sa labi. Mayroon nga rin itong maliit na saksak sa tagiliran. Ano ba ang nangyari, ha? At sino ba ang mga lalaking yun? Bakit nila tayo kinuha? Anong kailangan nila sa atin? Sunod na tanong ni Selena matapos niyang malinisan ang sugat ni Nike. Hindi ko rin alam. At sila rin ang lalaking humabol sa akin kanina. Balak ko sanang dumalaw sa inyo ngayong gabi dahil away na naman kami ng daddy ko. Gusto lang sana kitang makausap para gamaan ang loob ko. Pero nagulat na lamang ako nang biglang hamarang ang van nila sa daanan ko at saka tinutukan ako ng baril sa loob ng sasakyan. Syempre wala akong choice kundi ang bumaba at bigla na lamang akong sinuntok ng lalaki. Kaya may sugat ako at dugo sa ulo dahil sa kanila. Malapit na kasi ako makapunta sa inyo nang hamarang sila sa daan ko. Nanlaban ako sa kanila at pinilit makatakas. Hanggang sa makarating ako sa inyo. Patawarin mo ako, Selena. Dahil sa akin ay nadamay ka pa. Siguro kung hindi ako nagpunta sa bahay ninyo ay hindi ka mapapasama sa akin dito. Huwag ka nang humingi pa ng tawad sa akin, Nike, dahil hindi mo naman kasalanan ito. Hindi mo naman ginusto ang mga nangyari. Sadyang may mga masasamang tao lang na gustong mapahamak tayo. Ang mabuti pa ay umisip tayo ng paraan kung paano tayo makakaligtas dalawa. Kung paano tayo makakaalis sa lugar na ito. Sambit ni Selena sabay hinggang malalim. Sa mga oras na iyon ay gusto nang maiyak muli ni Selena pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Wala naman kasing mangyayari kung iiyak pa siya. Ang nasa isip na lang niya ngayon ay makakatakas silang dalawa na magkasama ni Nike. Selena.
Palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi para sa iyo, okay. Kaya huwag ka nang matakot. Kahit mamatay pa ako dito. Basta makatakas ka ay gagawin ko, maramdaming sabi ni Nike. Pinandilatan siya ng mata ni Selena. Tumigil ka nga dyan, Nike. Walang mamamatay sa ating dalawa dito. Wala. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan dahil baka panghinaan lang ako ng loob. Baka. Kung ano lang ang maisip ko. Kaya sana lang ay palakasin mo rin ang loob mo kagaya ng ginagawa ko ngayon. Marahang tumanggaw si Nike at saka lumapit kay Selena upang yakapin ito. Niyakap na rin ni Selena ng mahigpit si Nike. Salamat, Selena dahil ganyan ka kung mag-isip. Salamat dahil pinalalakas mo ang loob ko. Kahit sa totoo lang ay nawawalan na ako ng pag-asang makatakas pa tayo dito. Bulong ni Nike sa tainga ni Selena. Basta. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Lakasan lang natin ang loob nating dalawa, okay? At syempre magdasal na rin tayo. Dahil alam kong malaking tulong ang pagdarasal, sambit ni Selena habang nakayakap pa rin kay Nike. Oo, Selena. Kanina pa ako nagdarasal dito. Ang mabuti pa ay humiga ka na sa kama. Matulog ka na at ako na ang baalang magbantay sa iyo. Kumalas ng yakap si Selena kay Nike at saka siya umiling. Sa ganitong sitwasyon ay hindi ko alam kung magagawa ko pang makatulog, kaya mas mabuti nang gising lang ako para alam ko ang mga nangyayari. Para kung sakali man na may pagkakataong makatakas. Tayo, nakahanda tayo, di ba? Tumanggaw tango si Nike. Oo, Selena. Tanma ka. Sige. Huwag na. Lang tayong matulog dalawa. Tipid na ngumiti si Selena at saka tumingin sa ibang direksyon. Habang si Nike naman ay nakatitig lang kay Selena. At saka siya ngumiti ng palihim. Sa loob-loob ni Nike ay gusto na niyang magdiwang dahil pagka na lang naman niya ang lahat. At si Vincent ang nakaisip nito. Kawawang siyan, wala siyang kaalam-alam na kasama ko na. Ngayon ang babaeng mahal niya. Sigurado akong mababaliw siya. Kapag nalaman niyang nawawala si Selena. Mabuti na lang talaga at madali kong napaniwala si Selena at malaki pa ang tiwala niya sa akin. Kaya naman madali ko lang naisagawa ang plano ko. Nagtatakang bumaba ng kanyang sasakyan si Sian dahil nakabukas ang pinto ng kanyang bahay. Hinanap niya kaagad si Selena. Bigla siyang kinaabahan kaya naman mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Sian. Baby, baby. Tawag ni Sian kay Selena nang makapasok siya sa loob ng kanyang bahay. Nakailang tawag na si Sian kay Selena ngunit walang sumasagot. Kaya naman mas lalo siyang binalot ng matinding kaba at saka nagmamadaling nagtungo sa kanilang kwarto. Nakabukas din ang pinto ng kwarto ni Selena at walang tao doon. Baby, nasaan ka malakas na? Sigaw niya sa buong bahay. Nagising tuloy ang mga kasambahay niya. Sir, bakit po? Nasaan ang Ma'am Selena ninyo? Kinakabahang tanong ni Sian. Sa kasambahay. Nasa kwarto niya po, sir. Pagkaalis niyo po kanina, agad po. Siyang pumasok sa kwarto niya, sabi ng kasambahay sabay silap sa kwarto ni Selena. Wala siya dito. Wala sa kwarto niya. At naabutan kong nakabukas ang gate. Sambit ni Sian sabay tungo sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang laptop at saka tiningnan niya ang footage ng CCTV camera sa enlabas ng gate ng kanyang bahay. Nang inig. Ang kalamnan niya nang makita niya kung paano dakipin ng mga hindi pa nakikilalang lalaki si Selena. F***K. Malakas na mura niya. Hindi alam ni Sian kung ano ang kanyang gagawin. Kaagad na. Lumabas si Sian sa kanyang kwarto matapos niyang kopyahin sa kanyang cellphone ang CCTV footage at sa kanya tinawagan si Nico. Sinabi niya ang nakita niya sa CCTV camera footage kaya naman nagmamadaling umalis si Sian. Habang nagmamaneho ay gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Selena. Hindi kasi nakita sa CCTV camera ang plate number ng sasakyan kung saan isinakay si Selena. Ang pinagtataka niya ay bakit nandoon si Nike na parabang hinang-hina ito. TANG na. Bakit ngayon pa nangyari ang mga ito? Ngayong araw. Pa kung saan dapat nagsasaya kayong dalawa ni Selena. Inis na. Sambit ni Nico matapos mapanood ang footage. Napahilamos ng mukha si Zayan dahil pakiramdam niya ay tutulo na ang mga luha niya anumang oras. Sobrang bigat ng kanyang dibdib na parabang sisabog na ito. Sa nakikita ko sa footage na ito, lumalabas na parang galing pa yata sa bagbog itong si Nike at humingi siya ng tulong kay Selena. Mabuti naman at malinaw ang kuha nila dito sa CCTV. Hindi ko alam kung sino ang mga lalaking ito pero mukhang may koneksyon ito mula sa nangyari kay Nike. Sa tingin ko, si Nike naman talaga ang target ng mga lalaki at napasama lang si Selena, sabi ni Nico habang pinapanood muli ang footage. Hayop talaga na lalaki yon. Bakit kasi kailangan kay Selena pa? Siya lumapit. Kung hindi niya sana pinuntahan sa bahay si Selena. Hindi sana mangyayari to. Hindi sana madadami ang asawa ko sa kamalasan niya sa buhay. PUTA ng ina niya talaga. Galit na sigaw ni Sian. Hinawakan siya sa balikat ni Nico para pakalmayan. Kumalma ka. Sian. Kalma. Alam kong hindi biro ang nararamdaman mo ngayon. Pero dapat kang kumalma. Walang magagawa ang galit mo ngayon. Ang kailangan nating gawin ay kumilos at umisip ng paraan kung paano sila matututuntunan. Mayan anong sambit ni Nico. Marahas na pinahid ni Sian ang kanyang manggaluha. Kahit ang asawa kong si Selena na lang ang mailigtas natin, Nico. Wala naman.
Akong pakialam sa lalaking yun dahil siya pa ang dahilan ng lahat ng ito. Na kung hindi siya lumapit kay Selena, kasama ko pa sana ang asawa ko. Samantala, ilang oras nang nakatulala si Selena. At sa bawat oras na lumilipez, wala siyang ibang inisip kundi si Sian. Patuloy lamang. Siya sa pagdarasal na sanay ay matagpuan siya ni Sian kahit sa tingin niya ay malabo yung mangyari. Selena, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Nike. Nakaupo silang dalawa sa lapag kung saan nakasandal parehas. Ang kanilang likod sa higaan. Marahang umiling si Selena nang bumaling siya kay Nike. Hindi ako okay, Nike. Sobrang bigat ng dibdib ko sa totoo lang. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Pinaghalong takot at kaba ang naradamdaman ko ngayon. Sambit ni Selena kasabay ng pag-agos ng luha nito sa mata. Napakagatlabi si Nike dahil bigla siyang nakaramdam ng awa. Para kay Selena. Hindi niya gustong makikita itong umiiyak. Selena, patawarin mo ako kung nagawa ko sa iyo ang bagay na ito. Gusto lang kitang makasama. Gusto lang kitang masolo at mailayo sa lalaking yun kahit nasa isang saglit. Ayoko nang makita kang umiyak pero patawad dahil sa akin ka muna ngayon. Patawarin mo ako, Selena kung wala pa akong magawa sa ngayon para makaalis tayong dalawa dito. Ang mabuti pa ay kumalma. Lang tayong dalawa kahit na alam kong mahirap kumalma sa ganitong sitwasyon. Pero iyon lang kasi ang magagawa natin sa ngayon. Hindi. Tayo pwedeng magmawala. At wala rin tayong madadaanan para makatakas dahil ang bintana sa kwartong ito ay may harang na bakal. At nakalock naman ang pinto, nagpapanggap na ng hihinang. Sambit ni Nike. Pinilit ni Selena nang umiti kahit sa totoo lang ay gusto niyang umiyak na lang buong araw. Naiisip niya na baka kung saan-saan na siya hinahanap ni Sian ngayon. Naiisip niya na baka nagwawala na ito. Sa galit kahahanap sa kanya. Alam ko naman yun, Nike. Kaya nga dinadaan ko na lang sa iyak. Ang kung ano mang nararamdaman ko, di ba? Basta, nakakaalis. Tayong dalawa dito kahit anong mangyari. Sambit ni Selena sabay. Punas ng luha niya. Tumikim si Nike. Nga pala, anong naiisip mo ngayon? Bumantong hininga si Selena. Naiisip ko kung nasaan na ba kaya si Daddy Sian. Kung nakauwi na ba siya sa bahay. Kung hinahanap niya ba ako. Sana ay matagpuan niya ako. Biglang nakaramdam ng inis si Nike nang banggitin ni Selena ang pangalan ni Sian. Selena. May gusto sana akong itanong sa iyo, sabi ni Nike sabay lunok. Tiningnan siya ni Selena. Ano yun? Muling napalunok ng laway si Nike. Gusto ko sanang malaman. Ang totoo. Talaga bang anak ang turing sa iyo ni Sian? O hindi, na. Mayroong kayong relasyong dalawa. Kasi iba ang saya sa mga mata niya sa tuwing susundin ka niya. Nakikita ko sa mga mata niya. Nag-iwas ng tingin si Selena sabay yuko. Sa isip niya, maaari naman niya sigurong sabihin kay Nike ang totoo dahil kaibigan naman niya ito at may tiwala rin siya kay Nike. Ang totoo. Hindi anak ang turing niya sa akin. Mahal niya ako. Bilang babae. Hindi niya ako mahal bilang anak niya. Ilang araw pa lang simula nang tumira ako sa bahay niya, iba rin ang naramdaman ko para sa kanya. Na mayroong umuusbong na damdamin ako para sa kanya. Mabuting tao kasi si Daddy Sian. Kaya siguro nagkaroon ako ng damdamin para sa kanya. At ang nakakatuwa lang ay ganoon din siya sa akin, sambit ni Selena habang nakayuko. Patagang nakuyom ni Nike ang kanyang kamao. Naisip niya na mas masakit pa lang sa taong mahal niya marinig ang mga katagang iyon. Na kahit alam naman na niya ang totoo, hindi niya maiwasang masaktan ng sobra dahil sa bibig na mismo iyon ni Selena. Nanggaling. Ang ibig sabihin ba nito? Mahal mo na si Sian? Tanong ni Nike. Sabay kagatlabi. Tumingin sa kanya si Selena sabay tango ng marahan. Oo, Nike. Mahal ko si Daddy Sian. Mahal na mahal. Sa totoo nga lang, dapat aalis kami kaninang gabi dahil katatapos lang naming ikasal. Pero wala eh. Biglang nangyari ang hindi inaasahan kaya walang nangyaring selebrasyon ngayong araw. Nasira ang lahat ng plano naming dalawa. Pero ayos lang. Ang mahalaga ay nakasal na kaming dalawa. Mering napapikit si Nike sabay talikod kay Selena. Pakiramdam niya ay naiiyak siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ngayon, hindi niya alam kung paano pa niya matatago ang kirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa pala na marinig iyon ng personal kay Selena kahit na alam at ramdam naman niya na mahal na talaga nito si Sian. Ah okay. Kaya pala hindi mo ako magawang mahalin pabalik. Dahil may nagmamay-ari na pala ng puso mo. Na kahit mas matagal mo akong nakasama at nakilala, nahulog ka pa rin sa iba. Sa bagay. Ano ba ang magagawa ko? Hindi ko naman hawak ang puso't isipan mo. At maaari kang magmahal ng kung sinong gusto mong mahalin. Pero hindi ko lang talaga maiwasang masaktan ng sobra dahil inakala ko na ako ang makakasama mo hanggang sa dulo. Pero hindi pala. Congratulations pa rin kahit na masakit, sambit ni Nike habang nakatalikod pa rin kay Selena. Bumantong hininga si Selena habang nakatingin kay Nike na nakatalikod sa kanya. Wala siyang ibang magagawa pa kundi ang makaramdam ng awa para kay Nike. Nike, salamat sa pagiging mabuting kaibigan sa akin pero hanggang doon na lang talaga tayo. Hanggang kaibigan lang ang kaya. Kung maibigay sa iyo, hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. Kahit na noon pa man ay ikaw na ang kasama ko. Mahal ko si Sian. Mahal na mahal. Nike, patawarin mo sana ako. Huwag ka sanang magalit sa akin.
Kung hindi ikaw ang mahal ko, hindi ko naman kayang turuan ang puso ko na ibigin ka. Kaya sana, kahit na hindi ikaw ang pinili ko, maging magkaibigan pa rin tayo. Dahil masasaktan ako ng sobra. Kapag nawala pa sa akin ang kaibigan na katulad mo, Nike. Nawalang ibang ginawa kundi ang pasayahin ako at ipagpatanggol palagi. Naluluhang sambit ni Selena. Hindi na napigilan pang maiyak ni Nike. Naiiyak siya dahil ang bigat ng dibdib niya. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Na kahit anong gawin niyang pang-aagaw kay Selena, nakuha na ni Sian. Ang puso ni Selena. Ayos lang, Selena. Wala naman akong nagagawa eh. Ganoon. Talaga siguro. Kaya siguro nangyari ito sa atin. Na napunta tayo dito. Dahil binigyan pa ako ng pagkakataong makasama ka. Dahil hindi ko. Alam kong muli pa kitang makakasama kapag nagtapos na tayong dalawa. Alam ko kasi na. Hindi ka napapayagan pang makalapit sa akin ni Sian, sambit ni Nike sabay pahid ng kanyang luha. Nike. I'm sorry. Mahinang natawa si Nike. Hayaan mo na. Ang importante. Kasama kita sa lugar na ito. Masaya na ako doon. Napalunok ng laway si Selena dahil sa sinabing yun ni Nike. Ewan. Niya ba sa kanyang sarili pero bigla na lang siyang kinabahan. Halos mapatalon sa gulat si Selena nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto kung saan sila nakakulong ni Nike. Umaga na at antok na si Selena pero pinipigilan pa rin niyang makatulog. Hoy ikaw. Halika dito. Sabi ng mga lalaki sabay turo kay Nike. Napatingin si Nike kay Selena. May sasabihin pa sana si Selena kay Nike ngunit bigla na lang kinaladkad ng dalawang lalaki si Nike kung saan naiwang mag-isa sa kwarto si Selena. Muling napaiyak si Selena dahil natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanyang kaibigan. Nawala siyang kaalam-alam na pakana lang ni Nike ang lahat. Boss, kumusta naman kayong dalawa sa loob ni Selena? Tanong ni Vincent kay Nike. Humingang malalim si Nike sabay upo ng pabagsak sa couch. Wala. Hindi nga ako natutuwa sa mga sinasabi niya. Kung nagkataon na totoo ang nangyayaring ito sa amin, na talagang nadakip kami. Wala pa rin siyang ibang iniisip kundi si Sian. Napaiyak na nga lang. Ako sa sakit kanina. Na hindi ko maiwasang masaktan ng sobra dahil sa kanya na rin nanggaling na mahal niya nga ang girang na. Iyon. Bumantong hininga si Vincent. Anong plano mo boss? Hindi ko pa alam. Siguro dito na lang muna kami ng ilang araw. Para naman kahit papaano kasama ko siya. Kahit na hindi ko siya pagmamayari, ang mahalaga ay nalayo ko siya saglit kay Sian. Mahinang sabi ni Nike. Siya nga pala, nabalitaan namin na halos mabaliw na nga si Sian. Kahahanap kay Selena, pag-iiba ng usapan ni Vincent. Napangiti naman si Nike. Mabuti naman kung ganoon. Bagay lang sa kanya na mabaliw siya. Dapat lang talaga na mabaliw siya. Dahil ako ay na rin talaga dahil sa mga nangyayari. Pero at least, nakagagawa ako ng paraan para masolo si Selena. Kahit papaano ay natutuwa naman ako sa mga pinaggagawa ko. Sambit ni Nike sabay tawa. Siya nga pala, boss. May gusto ka bang ipagawa sa amin? Para kahit papaano maging masaya kayo. Biglang sabi ni Vincent. Humawak si Nike sa kanyang baba na tila ba nag-iisip kung ano ang bagay na pwede niyang ipagawa. Wala pa akong maisip na ipagagawa sa inyo dahil alam kong baliw na si Sian sa kahahanap kay Selena. Mabuti na lang talaga ay may bahay dito sa bundok si daddy ko. Gamit ko patuloy ito para sa kalokohan ko. Ang saya palang tumira dito. Tahimik lang at payapa. Sabi ni Nike sabay tingin sa labas ng bahay. Lumabas ng bahay si Nike at saka dinama ang masarap na simoy ng hangin. Madaling araw na pero gising na gising pa rin siya. Inalis na lang niya sa kanyang isipan na si Sian ang mahal ni Selena dahil ayaw niyang maiyak pang muli. Ang mahalaga ngayon ay kasama niya si Selena. Iyon na lang ang mahalaga para sa kanya. Sayang. Kung ako sana ang minahal ni Selena, gagawin ko siyang reyna. Pero hindi niya ako minahal. Mas pinili niya pa ang matandang yun. Ang girang na iyon. Pero ayos lang dahil hindi naman ako papayag na maging maligaya silang. Guguluhin ko pa rin ang buhay nila. Guguluhin ko ang buhay ni Sian. Sisirain ko ang pwede kong masira sa kanya. Mariing sabi ni Nike. Napangiti naman ng malawak si Vincent. Talagang todo suporta siya kay Nike sa mga ginagawa nitong kalokohan. Sa totoo lang kasi, naging patapon ang buhay ni Vincent noon at hindi na siya umasa na makakaranas pa siya ng ginhawa sa buhay. Ngunit nang makilala niya, pagsilbihan niya ito, binigyan siya ng magandang buhay ni Nike. At ang mga taong umaapi sa kanya noon ay tinitingala na siya. Ang perang kinikita ni Vincent sa mga kalokohang ginagawa niya mula sa utos sa kanya ni Nike ay ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Kaya naman nakakaranas na ng ginhawa sa buhay ang pamilya ni Vincent at dahil iyon sa perang ibinibigay sa kanya ni Nike. Kaya naman halos lahat talaga ng utos ni Nike ay sinusunod niya kahit na medyo delikado pa. Hayaan mo, boss, lahat ng utos mo ay susundin ko at ang lahat ng utos mong ito ay sinisigurado kong magiging maayos at walang kapalpakan. Sabi ni Vincent sabay ngisi. Napangiti naman si Nike sabay tingin sa kanya, maraming salamat, Vincent. Salamat sa iyo dahil masyado mo akong pinapasaya. Na kahit papaano ay nawawala ang inis na nararamdaman ko. Ngayon, walang anuman, boss, dahil palagi kong tatanawin na utang na
Loob sa iyo kung bakit nakakaranas ng ginhawa ang pamilya ko. Ngayon. Kaya sabihan mo lang ako kung ano ang dapat kong gawin. Sabi Norna ni Vincent. Ngumisi si Nike. Okay sige. Ang gawin mo na lang muna ngayon ay ipaghanda mo kami ng pagkain ni Selena dahil hindi pa kumakain. Ang babaeng iyon. Basta ayusin mo na lang ang mga palabas mo para hindi mahalata ni Selena na pagkano lang natin ang lahat ng ito. Agad na tumanggo si Vincent. Okay, boss. Ako na ang bahala. Doon. Samantala, magang-magana at pulang-pula ang mga mata ni Sian sa kaiyak. Kanina pa siya iyak ng iyak hanggang sa madaling araw na. Nakailang bote na rin siya ng alak dahil wala siyang ibang magawa sa mga oras na iyon kundi maiyak na lamang. Sian, huwag ka nang umiyak pa dyan. Ginagawa ko naman ang lahat para makuha ang lahat ng CCTV footage kung saan makikita ang sasakyan nila. Wika ni Nico sabay lapit kay Sian. Tinapik-tapik niya ito sa balikat. Sumangot-singot ng sipon si Sian sabay punas ng kanyang luha sa mata. Pasensya na, Nico kung hindi ko mapigil ang maiyak. Kahit naman siguro ikaw ang nasa sitwasyon ko ngayon ay maiiyak kang. Talaga. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin ito. Wala naman akong kaaway. Wala naman akong taong sinaktan o ano pa man kaya. Hindi ko lubos na maisip kung sino ang may gawa nito sa akin. Bamantong hininga si Nico. Hindi talaga natin maiisip kung sino ang may gawa nito sa iyo dahil nadamay lang naman si Selena. Kung hindi nga di ba humingi ng tulong sa kanya si Nike, hindi naman dadakipin ng mga lalaki si Selena. Kaya huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano dyan si Sian. Masyado mo lang ini-stress ang sarili mo. Oo, nakaka-stress nga talaga ang mga nangyayari pero kailangan mong maging kalmado at maging alerto. Ang mabuti pa ay kumilos na lang tayong dalawa. Hindi na lang umimik pa si Sian at saka uminom na lang siya ulit ng alak. Pagkatapos niyang makaramdam ng hilo dahil napadami ang inom niya ng alak, naupo siya sa isang tabi at pagkatapos ay tiningnan niya ang larawan nila ni Selena sa kanyang cellphone kung saan masayang-masaya sila doon. Napatingin naman sa kanya si Nico kasabay ng pag-iling nito. Naaawa siya sa itsura ng kanyang kaibigan. Kaya naman kahit na puyat din siya ay ginagawa niya ang lahat para matulungan ito dahil noong siya ang may kailangan ng tulong ay talaga namang tinulungan siya ni Sian. At hindi siya nito iniwan. Alam kong masakit sa iyo ang mga nangyayari ngayon pero ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para matulungan ka kagaya nang ginawa mo sa akin noon, okay. Kaya please lang ay huwag kang panghinaan ng loob. Walang magagawa ang pagiging mahina mo. Ngayon, Sian. Lalo ka lang masasaktan at mawawala sa katinoan kong. Ganyan lang ang gagawin mo, sabi pa ni Nico. Tumingin naman sa kanya si Sian at saka pilit na ngumiti. Maraming salamat, Nico Rohil nandyan ka. Baka kung wala, baliw na. Baliw na ako ngayon dahil iyon na ang nararamdaman ko sa ngayon. Mahina namang tumawa si Nico. At bakit mo naman kailangang mabaliw? E di kung nabaliw ka, hindi mo mahanap ang asawa mo. 3/4. Kabanata 49. Kaya huwag ka sanang maging baliw kahit na minsan ay magpakabaliw ka ngang talaga. Tumawa naman ng mahina si Sian. Sa bagay may punto ka. Naman. Natawa na rin si Nico. Talagang may punto naman ako palagi. Kaya ikaw, lakasan mo ang loob mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Diyan dahil walang mangyayari kung iiyak ka lang ng iiyak at wala kang gagawin. Nakailang beses ko na yatang sinasabi ito sa iyo kaya sana gawin mo. Ayusin mo na ang sarili mo dyan dahil kapag nakuha ko na ang lahat ng footage kung saan nagpunta ang sinasakyan nilang van, madali na nating mahanap kung nasaan nga ba talaga si Selena. Bamantong hininga naman si Sian at saka tumayo. Muli niyang tiningnan ang picture nilang dalawa ni Selena at pagkatapos ay hinalikan niya ito. Pinilit niyang huwag nang mapaiyak pa kahit nasa totoo lang ay muling nangingilid ang mga luha ni Sian. Hindi naman siya iyaking tao pero dahil sa mahal na mahal niya si Selena, hindi niya mapigil ang maluha sa nangyayari sa kanilang dalawang asawa. Huwag kang mag-alala Selena dahil ililigtas kita. Huwag kang mag-alala asawa ko dahil hahanapin kita at gagawin ko ang lahat para lang magkasama tayong muli mahal ko.